Magandang araw po sa lahat. Narito po ang pinakahuling update tungkol sa ating minomonitor na low pressure area at sa bagyong Verbena. Ang LPA na minomonitor natin ay nag-intensify o lumakas at bahagya na ring lumapit sa silangang bahagi ng ating bansa. Huling namata nito sa layong 1,538 kilometro silangan ng Catanduanes. Lubos po nating pinaghahanda ang ating mga kababayan dahil sa mga susunod na araw ay magdudulot na ito ng pag-ulan habang papalapit sa ating landmass. Inaasahan natin na ang LPA na ito ay magiging ganap na bagyo at kung sakaling ganap na itong bagyo at nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Wilma, ang unang bagyo sa buwan ng Disyembre na maglalandfall sa ating bansa. Base sa aming pagmomonitor sa posibleng daanan ng LPA, mataas ang tsansa na maging bagyo ito at tatawid sa ating bansa. Sa pinakahuling track, makikita natin na habang papalapit ito sa ating bansa ay siya namang paglakas pa nito, kasabay din ng paglakas ng hanging amihan na magdudulot ng malawakang pag-ulan at hangin, lalo na sa silangang bahagi ng Bicol Region at silangang bahagi ng Visayas. Makikita sa pinakahuling track na ito ay nasa typhoon category na bago tuluyang maglandfall sa ating kalupaan. Kaya, maging alerto po at maging updated sa mga bagong ulat panahon upang makapaghanda ng maaga at makaiwas sa malubhang epekto ng parating na kalamidad. Base sa track, unang maaapektuhan nito ang Bicol Region, Samar Region, Leyte, at mga kalapit na lugar. Samantala, ang bagyong Verbena na may kategory na tropical storm ay bahagya namang hamina at ganap ng isang tropical depression. May taglay na hangin na umaabot sa 45 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 55 km per hour. Nanatili pa rin ito sa kanyang lokasyon sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa kanlurang bahagi, kaya wala na itong epekto sa ating bansa. Inaasahan natin na sa susunod pang mga araw, ang bagyong Verbena ay tuluyan ng maglalaho. Para sa karagdagang mahahalagang impormasyon tungkol sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa, pakinggan po natin ang ating kasamahan na magbibigay ng ulat panahon. Ingat po, mga kababayan! Simulan po muna natin sa katanungan, ilan pa bang bagyo ang ating inaasahan bago matapos ang taong 2025? May isa pa po hanggang 2 bagyo ang posibleng mabuo ngayong Disyembre. At ito po ang ating historical tropical cyclone track charts kung saan po natin makikita yung mga possible na mga tracks ng mga bagyo historically na nabubuo sa Disyembre at saan po ito tatama. So malaking porsyento po ng mga bagyo sa Disyembre ay landfalling o tumatama sa mga kalupaan ng ating bansa. Specifically po dito sa may areas ng Visayas, Southern Luzon, maging dito din po sa may northern and eastern side ng Mindanao patungo sa may Vietnam area. At may maliit din na mga porsyento ng mga bagyo ang nabubuo naman at tumatawid dito sa may northern and central Luzon. And meron din namang mga bagyo na tumatawid lamang dito sa may Philippine Sea at nagre-recurve patungo sa Japan. At dumako naman po tayo para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng umaga. At ito naman po ang ating inaasahan na panahon. Inaasahan nga po natin magpapatuloy pa rin yung epekto ng amihan dito po sa may Luzon. Kaya sa Batanes, posible nga po mga partly cloudy to cloudy skies tayo na may mahihina mga pag-ulan at malaking bahagi nga po ng ating Luzon area ay magiging mainit at maalinsangan. Doble ingat sa ating mga senior citizen. Magdala po tayo ng mga payong at mga tubig panangga po sa matinding sikat ng araw. Ngunit meron pa rin pong mga panandaliang mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at gabi dahil po sa localized thunderstorms. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan po sa Metro Manila at sa Legazpi City, posible hanggang 33 degrees Celsius ang kanilang maximum temperature, 32 degrees Celsius naman po sa may Lawag, at 31 degrees Celsius sa may Tuguegarao at sa Tagaytay naman, 30 degrees Celsius. May kababaan na din po ang temperatura para sa mga aakyat ng Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, kung saan intertropical convergence zone pa rin ang magdadala ng mga scattered rains o mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Mindanao. Kaya doble ingat po yung ating mga kababayan. Malaking bahagi naman po ng Palawan, Visayas at sa may northern Mindanao, generally fair weather din po tayo, maalinsangan at mainit. May mga thunderstorms pa rin po tayo.
Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura. May kataasan pa rin sa may Cebu at sa Tacloban hanggang 33 degrees Celsius. 32 degrees Celsius naman po sa may Kalayaan Island, Zamboanga, maging sa may Cagayan de Oro at sa may Davao at hanggang 31 degrees Celsius naman po tayo sa may Puerto Princesa City. At para sa mga sea conditions po natin, wala naman po tayong mga nakataas na gale warning ngayong araw, kaya para po sa lahat po ng baybaying dagat ng ating bansa ay malayo po makakapaglayag yung ating mga kababayan. Banayad hanggang sa katamtaman lamang po yung ating mga pag-alon. At anong po ng karamihan, meron ba tayong inaasahan nga na bagyo ngayong linggo? Kasi nga po sa ating PC Threat Potential Forecast, yung binabantayan natin na low pressure area ay maaari nga pong maging bagyo at tatahakin itong west-southwestward na motion patungo either po sa may Eastern Visayas o Caraga region. Earliest po na ma-develop ito bilang isang bagyo ay bukas ng gabi. From Wednesday hanggang sa Sunday, over the weekend ay tatawid nga po ito dito sa may Visayas o Southern Luzon area hanggang sa Sunday. At ito naman po ang ating 3-day weather outlook para sa mga pangunahing lalawigan ng Luzon, sa Metro Manila, hanggang dito din po sa Baguio City and Legazpi City. Inaasahan po natin sa Luzon area, magkakaroon po tayo ng biglang bugso o surge ng amihan at malaking bahagi po ng Luzon ay makakaranas ng mga pag-ulan at mas mabababang mga temperatura. Dito po sa Metro Manila, partly cloudy o bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating papawirin sa Wednesday hanggang sa Friday na may mga mahihinang mga pag-ulan. Sa Baguio City naman, cloudy skies o maulap po at makulimlim yung ating mga panahon at meron din pong mga pag-ulan dala nitong amihan. At sa Legazpi, posible po na magkaroon tayo ng generally fair weather conditions pa pagsapit ng Wednesday. Ngunit sa Thursday hanggang sa Friday, inaasahan nga po natin papalapit na nga po o maaaring naglandfall na dun sa mga or yung trough po, yung extension ng mga kaulapan nung binabantayan nating low pressure area na maaaring maging bagyo ay makakaapekto na nga po dito sa may eastern parts ng Southern Luzon, maging sa may Visayas at Mindanao. Kaya magkakaroon na tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat pagsapit ng Thursday hanggang sa Sunday pa po yan. So tuloy-tuloy po, doble ingat po yung ating mga kababayan at sana po yung makapaghanda po sila. Para po sa Visayas, hanggang Wednesday din po, kagaya ng Legazpi City, magiging maliwalas pa yung ating panahon. Ngunit simula ng Thursday, yung trough nga po, yung extension ng mga kaulapan nung ating binabantayan na low pressure area ay makakaapekto na at magdadala po ng mga pag-ulan hanggang sa Sunday. Inaasahan nga po natin na tatawid po ito sa may Visayas kung saan po yung mga ating mga kababayan doon ay nasalanta na nga po ng bagyo. Kaya i-take na po natin itong chance na ito para po makapaghanda para sa posible pang mga sama ng panahon this weekend. At ito naman po ang ating inaasahan na lagay ng panahon sa pangunahing lalawigan naman sa Mindanao. Inaasahan natin generally fair weather conditions po tayo sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City. Ngunit maaari din po mag-extend yung trough o yung extension ng low pressure area dito po sa may northern and eastern side ng Mindanao Thursday hanggang sa Friday. At ito naman po ang ating sunset dito sa Metro Manila, 5:25 PM. At ang ating sunrise naman po ay ng 6:06 AM.